Kanang sa luyo, puro na pastor ya. Dili kaya ko kakuha sa inyong mga kuhaan dahil tungkol sa mga intention, tungkol sa ato ang panahon, no? So, okay lang sa inyo ha na mubalin mo dito sa unahan. Ang pastor, pwede na nagyate. Pwede na ang atong pulpito. Dia akan kembali ke dia. Tahu. Putih rambut dia semua. Maka dulu kemudian karena pilih mukanya dari sekali dulu berat. Kaya ako last na session nila, punya kopi kuhaan ka na wali dito yung gabi sa session doon. So, sa simbahan, kuhaan din ako ba, din ako sa simbahan na dili yung pwede, na panahon sa wali, dili na ito matarang kung maayo pa paminang pulo sa Ginoo. Kaya nung doon mo kung na-istorya, tapos dili mo nakaptan, dahil ipasa mo lain. Kaya natong topic karon is about witnessing. So, hindi mo maaari pagpaminaw karon, lagi ang imong mag-dismiss. Nato ko diyan. Kinahanglan magpaminaw mo maayo. Kaya, ang masaktan ninyo maayo, kaya natong topic karon is about witnessing. Aron mapasapot ninyo maayo sa mga tao sa inyong pamilya, unsa di ay isulti. Kaya nung mo nga kung magmartis ang tao pag masulti siya o kulang, lagi ang idugang. So pero atong klaruhon o maayo nga kinahanglan masaktan nato pag-ayo ang pulong sa Dios aron mapasa nato sa ubang mga tao na sakto yun. Natong mo niya, hindi mga batao naman tayo mga cellphone, naman mga cellphone, kinsay na yung cellphone. Dugangan na ng cellphone. O, palihog, ikuhanin niyo yung cellphone kung para sa record purposes, okay na po. Pero kung para sa yung mga chat, ayaw sa mapagkat-chat. Akong point pero na kapuno is masalog na ito maayo ang mga mensahe na ito madungog. Amen ba? Bigaw. Mga young people, kinahanglan masaktan na ito maayo. So, karon ang ito ang topic, yata sa kuha is about witnessing, go and witnessing, no? So, the life of ang Diyos, so manindog ka, alam sa atong i-acknowledge ang presensya sa mga pangmabon. Father God, salamat sa inyong pagkamayo karong hapunan. Bisan pa man o Diyos, higayon na imong hatag kanamo, karong adlaw, imong nilihatagan ng kagayunan. Ano sa pagpadayon sa among buluhaton Ginoo, karong pagnaas kapunan. Tuguti o Diyos na among makasangkasing among mga idolo mo. Sa diha na makadungog sa imong mensahe, na mapunog gid kami Ginoo, masalod na pag-ayo kung unsay imong buot ipasabot, unsay gusto nimong ipabuhat sa matatus kanamo. Gikan sa mga bata o gatot sa mga angkol na niya karon. Salamat kayo Diyos. Dalaygo ka sa ulit katapusan, panalangin mong pulong sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Inay mo ang tapal, bulahan ka kay nakakaroon. Bulahan sila kay muabutay pa. Okay. Unsay atong topic ron? O pag-organic mo, ako i-ibot, ipasapog lagi nga. Kinahanglan masalo na ito maayo. Bago lang ito na sulti, siya itong topic ron? Witnessing. Kung saan man yung witnessing, hindi mo makakuha. Bigay dahil ito. Saya siya itong daw-daw ron dahil. Witnessing. Kuhaan. Wala siya, sabi saya pa, saksi. So, wala siya living proof na nakakita ito ka na pinuwa na ito po. Walang ditawag siya ng witness. So, amen. Isa pa yung makadugal. Wala na. Iyan-uyon ang mga ito. So, mga na itong buhapon karon, atong paminaw ng maayo, kung sa may
nato i-witness? Unsa tayo nato isulti? Or ako ba rin ang hatagan mo nga mga-hatagan o mission Ginoo para ma-witness nako? Ang gusto ipaabot nako sa mga tao or sa akong pamilya, sa akong higala, mga barkada, mga classmates, unsa pa diha? Ako ba yung hatagan ng mission? So kinahanglan masabtan nato ni pag-ayo karon hapon. Amen pa ba mo? So before nato ipadayon, ato saan ko ano nato gagalingon? Kaya naminaw din atong pirmero kagahapon, pila ka topic ang diskutan gikan gahapon o hangtod dili ng bunta. Kita lima. Pareho ko sa topic. Kung sa mga topic, gikan gahapon. Nabili naman ito. Wala kang isulat ito. Ako, sayang. Hindi mo naman share. Sige, kaya 50,000. Consecration. Sige, dali. Upat? O ikalima lang? Sige. Ang una kay salvation, dahil ang sunod ka, the presence of God. Ang sunod kay dihandagan o gahong sa balang espiritu. Next kay walk with God, karon kay witness. Na isa. Kulang o isa. Kita na ang galing ng buta. O sa'yo. So, ang ikalima is consecration. So, 5 ka topic, ikaw nung ron. Ikaw nung. So, balik ko na ko, ayaw mo kalimot ang ato ang topic karon, ang ato ang isgutan, kinahanglan masabtan ninyo yung pag-ayo. Witnessing. So, unsa may ato pagkabuhaton na ni karon. So, mao ni ato ang hisgutan. So, ato ang foundational text. Mao gini ang foundational text sa ato ang tema of fulfilling God's purpose, no? Matthew chapter 28 verse 19 to 20. So, ang basahan sa ako ang version niyo siya, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. So, mauni siya ang atong foundational text karang hapon, no? Ingon si Jesus sa iyang mga disciple, sa diha nga pakayag na siya, kung siya pakayag, pasaka na siya sa taas, sa langit, after sa iyang pagka napanhaw, iyang itapon ang iyang mga apostoles o mga tinunan. Dili lang apostoles ang tuwa dito, kundi apil ang mga tinunan niya. Lahi ang tinunan, lahi ang apostoles. So, gitapon kita na dito, tapos gisultian niya, in the book of Matthew chapter 28, gisultian niya sa maong sugo, nga giingon, nga go, he said, "Oh, therefore, and make disciples of all nations." Make disciples of all nations. Tibuok yun. Mao ni ang problema karon. So, kinahanglan makakuha na ito pag-ayo ni asa ta masugod. Kahit tibuok kalibutan man yun ang hisgutan. Dahil ang pagkatanan nato, bisan sa inyong balay, nakahimok na baka. So, kinahanglan nato ni kuwanan o pang-agi. Dahil, yung siya baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you.
Kung unsay akong gisugo, itudlo nila, inyong itudlo, dayon siya, and behold, I am with you always to the end of the age. Dili ko mabuol ingon si Jesus, kay makuban ako kaninyo hangtod sa katapusan ng panahon. So meaning, kini mo ni problema. Pag ang tao dili siya mo witness, meaning dili siya ginangbanan sa Diyos. Nakaroon hilo ng tani. Sa ato pa, pastor, required yun. O mo niya itong tanahon kung ayaw na nun, required yun. Ingon si Pastor Julito kaganina, kung na may 50-50 na pagpangalagad. Pero ako wala. Wala yung 50. Ano yung kuhan? Napaba mo diya? Napaba mo? When God calls His people into existence, He gives them a mission. Ang ako ang topic karon is witnessing. Ako pag-uluhan nato mensahe sa about fulfilling our mission. Pagtuman sa ato ang mission. Ang pangutana, pastor, di ba mga pastor naman, mga tinunan, mga apostoles, kung sa pa ang naing mission? Kisay mo ang trivia. Na kami lang mga pastor ang naing mission. Diyan sa loyo. Musukot mo nga kamuray yung mission na kami dili. So, ang tanan na naatay mission. O gamay lamang amin. Ang tanan na naatay mission. So, sa dihan ng Diyos, nagtawag siya sa unang panahon, no? Sa unang panahon, itawag sa Diyos sa mga tao tungod kay gihatagan niya og mission. Sa Old Testament, ingon siya diri, the mission of the people of the Old Testament began only after the appearance of sin. Human na nakasala ang tao, dito nagsugod ang misyon. Isa nakabasa sa Bible, sa Genesis. Sa dihang ng ipakatao, gihimo si Adan o si Eva, sa dihang na nakasala sila, nagsugod na nagbutang ang Diyos o misyon sa tao. Sa ato pa, na dito man nagsugod ang misyon, na hindi man dito isugdan, na paghimo ni Adan o ni Eva. Kaya naman paghimo niya ni Adan o ni Eva, perfect sila. Wala sila yung sala. Di sila pwede misyonan. Di ba tinoon? Pero sa diha na nakasala si Adan o si Eva, dito nagsugod ang Diyos na nabutang siya kasing-kasing. Di pwede o pilit maluwas sa akong mga tao. Butangan na kung sila ng mission. Muna ang heart ni Jesus. Muna ang heart sa Father. Di ba? Asang mission. The heart of the Bible also. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tungkol kay naa sa unang pang panahon na sa kasing-kasing sa Diyos ang misyon ang dala. Di siya gusto mawala ang tao. Mga pagkasala sa tao, gibutangan dahil niyang misyon. Ang mga tao, sa dihan, mga tao, karamitan, mga tao ng bata, gibutangan niyang misyon. Bata ni bata, gibutangan niyang misyon. Bata ni bata, gibutangan niyang misyon. Halos na ng tao, gibutangan misyon. Pero halos mga tao, wala nasabot kung sa ilang misyon. Napapamutiya. Ang ilan na nasaktan, mabuhay sila, maka-eskwila sila, makahuman silang eskwila, managpaw sila, makaparay sila. Mauna ba na yung misyon? Dili na, mga misyon. Pakapil na lang na sa misyon na dihatag sa ilaw sa imuan. Ini pa rin nabuhay na, pakapil na lang na.
ang focus yun, naagyod sa kasing-kasing sa Ginoo. Unsa ang misyon na iyang gibutan sa tuwang kasing-kasing. So, the mission of the people of the Old Testament began only after the appearance of sin. In Genesis chapter 4 and chapter 5, when 2 different ways of life were chosen, kung nagtao na to sa linya, di ba? Si Adan o si Eva, ang primero nilang anak, si Cain o si Abel. Si Abel namatay. Si Cain ang nagpadayon. Hello? Nawala ko si Cain tungod kay at ko siya asa na lugar. Sa itong lugar naminyo siya dito ng daghan niyang kaliwat, pero nagpabiling ang misyon sa kinabuhi ni Cain. Kinsa yung sunod nga na tao sa si Seth. Meaning, dito nagsugod ang misyon sa kinabuhi ni Cain o ni Seth. Depende na lang sa ilang pagkinabuhi at daw-daw o giunsa nila. Kaya naman si Cain mismo, kapalo mo ni Cain, kapalo na siya na doon ay Diyos. Bisag ipatay niya yan, so kapalo na siya na doon ay Diyos. Hello? Si Seth, sabot na nakapalo siya na doon ay Diyos. Kaya naman, nagdako siya sa iyang amahan o inahan. Klaro ba? Klaro ba? So, kinahanglan maklaro na ito, masabtan pag inatong maayo karon. So, dito nagsugod. The followers of God were to bear the message of salvation to others. Ang mga sumusunod sa Diyos, ginalagala nila ang mensahe sa kaluwasan. Dagadala lang. Murang nagdadala ang Bible na wala na ito o abrihin. Naantay mga Bible sa itong balay na wala na ito basahan. Amen. Naantay Ginoo atong nailhan pero wala na ito ginabuhi. Naantay Ginoo sa itong kasing-kasing pero wala siya nabuhi sa itong kasing-kasing. Naantay Word of God, everything is something na ito mo, pero hindi makita sa ito ang kinabuhi. Ano ay sinugdanan? So salamat sa Diyos tungod kay karon. Masabtan na ito pag-ayo. In Isaiah 66, verse 19, Isaiah 66, verse 19, matod pa sa Isaiah, o magbutang akong ilahanan diha kanila, ipadala ko ngadto sa ubang kanasuran ang pipilak sa nabiling kanila. Ngadto sa Tarsis, sa Pok, sa Lod, o ngadto sa Tubal, o sa Huban. O sa mga pulok nga tuwa sa layo nga wala makadungog sa akong kabantugan. Unsay ingon sa Diyos? Unsay ingon sa Diyos? Dapili na diya ay once na matao ka, na ay purpose ang Ginoo. Once di ay matao ako sa katao, na siya ay katuyuan. Amen. Imagine mo, milyon baya ang pili sa katao, taguanggan sulod sa katao. Pero ngayon, ikaw ang nagawas. Tukod kayo na siya misyon na libutan sa mga kasing-kasing. O dapat ang masaktan. Ayaw di pag-una-una ha, at kaon ako mabuhay ko na magtrabaho, mga dapat makabalo ka aning na misyon. Nagibutan sa Diyos diya sa kasing-kasing sa ka. Kung sa lagi sa 66, Isaiah 66 verse 19, ang Diyos nagbutang na o ilahanan diha kanila, dahil nagsit na o panahon ang Diyos na ipadala niya. Kanang mga tining mga tawhana, ngadto sa nagkalain-lain ng mga lugar na wala pasukan, may baluis sa ubang mga kanasuran o sa ubang mga tao ang kabantugan sa Diyos. Salmo 67, verse 2. Aron ang tibuok kalibutan masayod sa imong kabubuton o mahibala
sa kaluwasan nga gikan kanimo. Karon ang pangtana. Kung saan karon pagkahibalo sa tibuok kalibutan kung wala ta kabalo sa misyon nato? Kung saan karon pagkahibalo sa atong mga silingan nga Kristohanon ta kung dili ta musulti? Nga naatay kay Kristo. Nga bisan gani sa tibuok natong palimalay, dili pa mainan ng Kristohanon ta. Ang naihan nila, maurang gihapon ta sa una, tambay o dili. Kung unsay nahibaluan sa inyong mama o papa nimo. Amen? Dapat sa diha ka ng alagad ka sa Ginoo, nakaila ka sa Diyos, makita nila nga lagi ka. Amen. Amen. O ito sa simbahan, naman yung ating gagmay kay mga people, every Saturday, dili na yung dekorat panghandok ng mga pero amo yung exercise, every Saturday, nagturin na fasting. Mga young people, apil mga gagmay, tao. Pero meron na akong prayer and fasting. Lampas ko mga pilang ka oras, nanay sinyas na, kung di na ba daw kapon. Ako exercise sila, tungod kay gibutan ako sila kasing-kasing kung unsay katuyuan nanong nasa. Gani, usahay kasabot yun. Kaya naman, dili maayo na nagapangalagat sa Ginoo ang usa ka tawo, maayo lang sa simbahan pag-abot sa gawas. Trespassing na. Kung saan man pag-witness nyo ito? Pag-abot sa simbahan, dahil kayo masuko ni Pastor. Doon panig sa kukuan. Pero sa balay, hindi masuko. Pagkabutan ako maabot sa simbahan, Pastor, kung saan may trabaho diyan, ay gason, ay kuhan diyan. Pag-abot kayo sa balay. Pero salamat sa Ginoo. Na wala nakatandong o pamilita kung di masuko, no? Amen? Nung saan na ito pag-witness na naroon? Ingon ang salmo na kinahanglan makabalo ang tibuok kalibutan. Nga bisan dali sa atong panimalay, dili na mutuo sa ato ang tao. Ang atong igsoon, ang atong amahan, ang ilaan, dili na mutuo sa ato. Kung saan mo pag-witness ka nun? Pero ako may paminahon karon, unsay witness nato ha? Basta kung patakata witness. Psalm 96 verse 3, ipaila sa kanasuran ang iyang himaya o ang iyang kahibulungang mga kuhat ngadto sa tanang katawhan. So si David mismo, iyan ang recognize, iyan awag ang mga tao. O kanak ng mga pulong nagagikan na sa kasing-kasing sa Diyos. Na kinahanglan ipagbalog ito ay tanan. Wala gyud untay malabyan nga masayot sa kahibulungan nga Diyos. Napaba mo diya? Ingarong orasa lang kay tulog. Hinaot na din mo makatulog sa kuwa diya? O sa atong mensahe ron? Amen? Ingarong orasa lang ikatulog yun. Ambot na lang. Anong ka ingarong orasa lang nga nitulog? Bugno, init-init. Natuyo sa katao na Kristohanon na sa katao na dili yun katulog. Yang sakit, insomnia. Insomnia ba kung hindi katulog?
Bisag asa na siya nga doktor, dili siya maulian. Ingatko siya simbahan, sudot siya, nagpatambak siya pastor. Ako'y sakit, pwede nga ang kuhan ko nimo. So may sakit mo, brad, dili ko katulog. Siya, brad, sunod, karong prayer meeting, kay prayer meeting man karong Dennis. Ato dito. Kaya kabalo ka ng prayer meeting, lugay mo man, no? Takbong siya, ginaw siya. Sugod, wali, asing wali, pastor. Pag sugod pala, pag start, wali sa pastor, katingin na yung agong ka. Pero kailangan ko simbahan na kay testimonyo, kumanan wali. Una siya ng testimonyo. Ako ipasalamatan ng Ginoo kaya akong sakit na di ko katulog. Pero karon samtang nagwali si pastor, pero pinakutulugan. Katawa-katawa lang sa ta, pero di ka katulog. Amen? Kung sa ganito, kasal mo, kinahanglan isulti yun. So balikan na to. Balikan na to. This vision was universal scope. Unfortunately, God's people did not always succeed in their mission. Sa unang panahon, ingon siya, because of his fall into sin, Adam failed in his mission to lead all his family to God. Si Adam, na-failure na sa iyang pag-lead sa iyang mga pamilya ngadto sa Diyos. Basahin mo ang Book of Genesis. Wala kapasal si Adam pag-lead sa iyang mga pamilya ngadto sa Diyos sa iyang mga anak. Munang grabe ang cry out sa Ginoo sa sulod siyang kasing-kasing na kinahanglan matuman gyud ang misyon. Amen. In Genesis 1:28, this implicit role for Adam and Eve derives also from the fact that they were directly created by God Himself and created first. It follows that these should keep the creation order and live humanity in respect, admiration, and obedience to God in order to maintain a right relationship with Him. Gituyo sa Diyos na unta si Adan. Gipakatawo, gihimo sa Diyos o si Eva para makapatong silang pamilya. Madala nilang maayo dito sa presensya sa Ginoo. Kay gusto sa Diyos na dili lang sila ang muadto og langit na magsimba dito sa gingharian sa langit. But gusto niya na ang tibuok panimalay madala kayo dito sa gingharian sa langit. Amen? So, aduna tayo duha ka klase ng mission karon hapon. There are twofold mission. Sa Old Testament, for Israel's children and the following generation, there was to be an inward focus. Sa Old Testament, ang Israel, gihatagan na sila og misyon. Kanang gitawag og inward focus. Sa lain, na ay word diri is gitawag siya og centripetal. Meaning, the inward focus. Unsa man the inward focus? Or centripetal. Kita ba yung mga ginikanan diri? Dagan-dagan mga ginikanan. Karon, kita ang mga ginikanan, diri ay magsugod ang ato ang misyon. Naagay tayo misyon, once ti ay nga nakabatong ka o asawa, or ang lalaki nakabatong asawa, o niya ang asawa nakabatong o bana,
naa sila yung gitawag o inward focus. Asa ni inward focus? Dito sa tibuok, sa sulod sa ilang panimalay. Dito sa sulod sa ilang panimalay, dito mupukos sila maayo. I-focus nila ang misyon na gihatag sa Diyos sa ilang. Napabangon niya, parents were expected to repeat the stories of deliverance for their children. Kung lantanin mo ang Exodus chapter 12 verse 24, gusto sa Diyos na ang mga ginikanan magsikip-sulti sa pagkamaayo sa Diyos sa ilang mga anak. Dapat kananda sa ginikasultian na maayo kaayo ng Diyos. Saan magiging ginikanan? Dapat pagkaginikanan ang mga ginaan, di magsikip pangasamba kung walay tumong. Kung di ang imong isyente ito sa imong anak, na kabalo mo, maayo ka ang Diyos. Gamahanan ang Diyos o kangayan siyang simba mo. Maoke ito'y dapat permiti. Gitawag o inward focus. Dapat pili mga negatif ang isulti sa timong panimalay. Kahit kung negatif karon ang isulti sa timong panimalay, kung sa karon ang masulti sa uban. Maingon pa ba na sila, amin, amin. Di ba maingon na, but na? Hello? Kanang sige na nimo maingon na, but na. Sige lang nagsimba-simba, praise the Lord sila. Sige, praise the Lord. Kay dili nila makita ang tinuod na ginagawin. Pero kung makita nila ang tinuod na ginagawin, sigurado. Isa pa lang kawit kristiyan mo, abili mo brad, maalo kayo. Muhilang na siya. Kaya naman, nakakita siya sa imong kinabuhi. Hello? Pero di sila makakita sa tinuod na kinabuhi na to. Kapoy kasi balik-balik sa bahay. Dito ka siyudad, kapoy pamasahe. Sa bukid, o sa kuwan. Kapoy ito. Kung yan di ay ikaw na ka nagsimba. O di simba. Ako rin, di na siya simba. Kaya ang tinuod na worship, kabalo mo kung sa tinuod worship, inon pa sa John, worship the Spirit and in truth. Dili simba na mo at kung nagsimbahan dito na burang ka nagbisita. Ang worship is gikan pa lang ka sa gawa sa imong simbahan. Dito pa lang ka sa imong balay. Grabe na ang mga preparation pag-worship sa Ginoo. Dili kay nakuyawan ka kay Domingo na ron. Domingo man tayo, no? Simba din na yung anak. Pag-abot mo sa simbahan, hindi na malipay ang Ginoo, klaro. Kaya naman, wala tayo excitement sa pagpangalaga sa Ginoo. Amen. Lunes pa lang preparation na. Ang celebration sa worship, pag-celebrate dapat sa pagsimba sa Ginoo, Sunday. Kaya Sunday man yung atong pagsimba. Celebration na sa kayo sa Diyos ay mong kinabuhi sulod sa unong ka. Lunes, antod sa Sabado. Pag-abot di mo Domingo, muato ang simbahan ng Lord. Pagsulod di mo sa simbahan. Wow! Sa tinunod lang, igsoon. Kung ang tao, pwede kayo maniit. Di ba ang tao, pwede kayo maniit? Pag ang chismusa, musulod og simbahan. Chismusa, marites, musulod simbahan. Mag-ilis pa lang siya. Ang mga tao, mga silingan na tanawa. Simba na ron. Simba din na ron, kaya nagkailis. Kung paglumun kayo ta sa itong panimalay, sigurado na ito makikita. Wala, simba na po na siya ron. Unsa pa ka ang Diyos? Balay pa lang, nakita na niya yung kinabuhi, wala ka magtatong. Pag-ilis mo, may na lang Ginoo. Wala, simba na. Simba. Pinigulian na ron.
Ini kuliah na ron. Unsa ka? Okay. Apa mo dia? Isaiah 38 verse 19. One generation commits your word to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty. And I will meditate in your wonderful works. In Psalms 145 verse 4 to 5. The past promise of generation to next generation. Tell your children and grandchildren. Isulti, ipahayag ang pagkamaayo sa Diyos. Gikan sa unang henerasyon hangtod sa sunod na henerasyon sa pagkamaayo sa Ginoo. Sa ato pa, pag nakita sa mga tao na maayo ang Diyos at ang kinabuhi, intro pa lang nimo pag musyar ka. Mapanalanginan na sila. Exodus chapter 12 verse 24-27 nato pa sa Bisaya. Tumanan ninyo kini-ingon nga permanenteng sugo alam kaninyo o sa inyong mga anak. Kung sa ganun sa Matthew kaganina, Matthew 28, isugo ni Jesus Christ ang iyang mga apostoles niya, go therefore. Lagaw o gimuang tinun-ang ang tibok kalibutan. Sulpiin sila, bautisway sila sa ngalan sa mga anak o sa Espiritu Santo. Tugloy sila sa pagtuman sa mga butang na akong gitudlog kaninyo. O ako makubag kaninyo hangtod sa katapusan na panahon sa kapanahonan. So, ipasulti yun. Usa ka sugo sa Dios nga ipasulti yun. Ipawitness yun. Usa ka ganina, i-witness yun nato ang pagkamaayo sa Dios ato mga kinabuhi. Isulti yun nato sa ato mga silingan. Karon mao ni ang sa Matthew. From Jerusalem, Judea, Samaria, o sa sunod, o sa tibuok kalibutan. Kapag kung unsa na siya, mauna na siya, ika sa Old Testament pa lang na atong gisgutan na ganina. From Jerusalem, kung sa Jerusalem na to, pamilya na to. So wala may mga ginikanan mo dire. So mga bataan mo, wala may mga ginikanan. Kung na may mga bataan mo dire na inyong mga ginikanan wala nang alagad sa Ginoo, dapat ka muna ang magdala sa mission para nila. Amen. Gikan sa panimalay pa lang, panimalay ha. Ay natamuhan ko sa ato ang silingan. From Jerusalem to Judea, Samaria, o hangtod sa tibuok kalibutan. Sa ato pa, pamilya sa unahon puto sa ta. Gitawag o kung sa ta nito, inward focus. Focus sa, kung naamay wala pang maluwa sa inyong panimalay, focus ako dito. Amen! O ganahan mo po yung natawag kung iba evangelist, pwede. Evangelist, kuyo-kuyo lang ba? Pwede. Basta focus mo sa inyong pamilya. Na may wala magtarong sa pagpamalagad sa Ginoo, i-focus ninyo dito na kinahanglan mga alagad sila ang tarong sa Diyos. Pag bumag dito, Judea na dayon, silingan. Amen!
Burat bukat ng pastor. Bukat ba ang mission? Dili bukat eh. Nanong bukat man? Nanong bukat man? Bukat kung ang imong kinabuhi dili maayo. Ikon ka karabot-butong, bukat nyo lang siya. Pero kung tarong ang imong kinabuhi pa lang mo makita nila. Wow! Dili na ka magdala-dalang bukat. Amen? Mga batang ko, dili man bukat pag-share ba? Pero pag ang kinabuhi ang pulong sa Diyos, tarong na yung kinabuhi. Muna nagkag-share sa pulong sa Ginoo. Makita na nila, wow, kapunta mo sa kung anak. Kaya ka di kasimbahan sa Foursquare. Ako, hindi tayo biyano. Pero ang hapon karoon pag mo, asa di kasimbahan? Foursquare. Ayaw niya. Pangyara. Ano? No, di ba? Pero tarong na itong kinabuhi. Sigurado ngayon. Asa mong dakit dyan ng simbahan? Takot mo na. Sa misula ko, misula. Kaya kung mga misula, sa talo siya ba? Dapat sa Santa Barbara. Bitaw. Smile here. Una, isa gani, inward focus. Ikadua. Kung sa may ikadua, kung na may inward focus na ay sunod. Kung nga may inward focus na ay outward focus. In Isaiah chapter 66 verse 19, gitawag siya of centrifugal. Matod pa, outward focus. So, bumati mo sa sulod, kung sa iyo mo nadala ang iyong panamalay. Salamat sa iyo. So, ganun sa ganito, inward focus, centripetal, and outward focus is centrifugal. Pwede na tayong gawas. Pwede na tayong usulti sa uban. Kaya naman, sa balay pa lang nato, igsuon pa lang ninyo, ning bilib na nga tunay Diyos mo. Sa sulod pa lang sa inyong panimulay, nituon na sila na naamoy Ginoo. So, Pastor, pwede na po mo gawas? Ano, magbulatong ka na ko. Kung nakahuman ka sa imuhang focus sa sulod. Amen! Pero gamay lang ingit. Amen? Amen? Amen. In Genesis chapter 12 verse 1 to 3, matod pa sa conversion, now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great. You and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and he who dishonors you, I will curse, and then you all, the families of the earth shall be blessed. Sa diha na gitawag si Abram na iyang pangalan. Nga moadto sa usa ka lugar nga gipakita sa Dios sila dahil giingnan siya, ako kitang ubanan. Si bisan kinsa nga mong panalangin nimo, panalanginan ko. Si bisan kinsa nga mutunglo nimo, tunglohon ko. Imuon ko ikaw dako sa tibok kanasuran. Kano sa nahimong dako si Abram sa panahon nga nag-obey siya sa iyang Diyos. Pero kung wala siyang
siya obey, dili mailang. Hanggang kita, mga spiritual seed of Abraham mga. Dili mailang ang pagkagamanan sa Diyos kung wala obey si Abraham. 1 Chronicles chapter 16 verse 24. Declare His glory among the nations, His marvelous works among all the peoples. Kung sa lagi sa Chronicles, ideklara ang pagkamahimayaw sa Diyos sa tibuok kalibutan o sa tibuok kanasuran. Ang iyang pagkagamahanan sa tanan ng mga katauhan. From then on, God established His code for all those who know Him to declare His glory to the world. Kabalo ba mo? Kabalo ba mo? Mga igsuon, mga kabataan, sa panahon di ay nang kita di ay mo obey sa gisugo, sa ginoo nga ipakita yun at kahayang ipakita yun ang Kristo sa kasing-kasing. Daghang mga butang na itabot sa tuwa. Daghang mga butang. Makita sa mga tao. Madayang sa mga tao ang mga butang na walang pasukan nila makita. Tungod kay adunay himaya sa Diyos kaya sa imuhang kasing-kasing. He did mighty works to the nation of Israel to show surrounding nations that He alone was God. And He called those who did know to continue to testify to His power. Manibawaan sa mga nasod na kanang mga nasura wala pa yung masayot sa kamatuoran, makabago sila. Kinsay asa nagsugod sa panahon na kita obey. Pero di kita obey. Di kita musunod sa kabubot sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Dili makita ang himaya sa Ginoo. Balik ko na to. Ang ato ang uluhan is about fulfilling God's mission. Kung saan pag-fulfill sa mission na gihatag sa Ginoo sa ato. Isaiah 25 verse 1. Ingon Isaiah siya, O Lord, you are my God. I will exalt you. I will praise your name, for you have done wonderful things. Plans from all, form of all, faithful and sure. So si Isaiah, iyang acknowledge ang pagkagamanan o pagkadalaygon ng Diyos, kadalaydon sa Diyos. Pagkalandon o pagkataas sa Diyos. And he said, I will praise your name, for you have done wonderful things. Tanang kay mulungan na maayon na yung gihimo sa akong kinabuhi. Ang ayang yun ka na kung dahil kong Ginoo. Balik ko na po mga ginikanan. Unsa ka na isulti ka na sa utak sa mga anak? Permiti isyo nga maayon yun ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Na kagahapon at yung ating panahon na kami panipapanin mo, maayon kayo ang Diyos. Ayaw isulti. Ay, sa mga isulti, inikan na sukat dito na tao ka. Na naging magkalimaw ang pinabuhi. Saan pagkaluwas ka rin sa imong anak o mga silingan anak? Bisa di malasol ko na ba ang iyong anak? Pero ina na di malasol siya. Walang dire. Kaya tingnan po mga bata ka. Lahit naman din yung binikanan na ito ng nalagat o walang nalagat. So karon, mamulit mo gikan sa family ka, dapat nakabatol mo na yung word. Ayaw ko pagsulti o negative sa inyong pamupagin. Isulti nila, maayo kayo ang Diyos na. Maayo kayo ang Diyos na. Kinahanggan din sa simbahan. Ayaw nataas sa inyong wali.
Akong topic ron. Ang pagkabutan sa Ginoo. Yung pinagkaputos, ayaw na! Ipakita lang ng utak ng Diyos sa inyong kinabuhi. Maluwas na sila. Amen? Nangyayari sa kapang. Isang kinakasukoon. Wow! Makita mo sa mga yun. May kaya-perminti day pakwidro ng kaping mga bataan eh. Kaya atong pagikan, bisa kung sa ako subo. Di mo sa mga. Kalau mo, wala siya subo Alam. Di ba mga tahanan na sa mga, Pastor, kano sa inyo, sunod ka? Amen? Kaya makita nila ang inyong kinabuhi. Di na minumutan sa inyo sunod tuig Basta kay gikan, pagpuli ninyo, tumana ninyo ang Diyos. Ipakita ninyo sa inyong parents, sa inyong pamilya, na maayo ang Diyos sa inyong kinabuhi. Number 4, Psalms 22 verse 27. All the ends of the earth shall remember and turn to the Lord. Ang tanan daw nga kinasukang baik sa kalibutan, mubalik sila sa Diyos. And all the families of the nation shall worship before you. Kano sa mga may tao? Sa panahon na makita nila ang ato ang kinabuhi, musimba na lang sila sa Ginoo. Kinsa man yun imong Ginoo? Pwede ba? Nakita ko na sa New Testament. Nakita nila ang kahibulungan ng butang. Ipangtanan nila ang mga apostolay sa mga tinunan. Kinsa man yun imong Ginoo? Amen? So the words of the psalmist flow beyond the first coming of Christ and to the day in which the whole world will be before the Lord in worship. This reveals the fulfillment of God's promise to bless all of the nations spoken of in Genesis chapter 12, verse 1 to 3, and this is the vision of mission. Maode ini ang mission. Ang vision of mission sa Diyos nga kinahanglan mo simba ang tibuok kalibutan sa Diyos. Unang wala di na sayo ang Ginoo nanong na gitawag ka nanong na aka. Kaya maode ini tuyo sa Ginoo para masimba day siya. Amen. Tama kayo mga estudyante dere. Estudyante. Ang ato topic is about literacy. Ako galing i-challenge sa aking anak ako kung kini tulo na ko kana. Sa ilang eskwelahan, nag-gather na sila ng mga classmate nila. Unang ikukunan, kung magbarkada mo sa inyong eskwelahan, pagpili mo mga barkada ng mga graduate sa inyo. Kahit kung magbarkada mo o mga